Marami pong malalaking church ang pwede nating puntahan. At marami rin pong mga minister tulad po namin na napakagagaling na mangaral. Pero saan po ba nakabase yung totoong church? Sa dami po ba ng dumadalo o umaattend? Sa ganda po ba ng kanilang church building? O sa galing ba ng kanilang praise and worship team? Kung natatandaan po ninyo, just recently, 2 weeks ago, kung hindi po ako nagkamali, sinabi ko po sa inyo na hindi po lahat ng nananampalataya ay totoo. Amen. Hindi lahat ng tumatawag sa Diyos by means of prayer, naririnig niya. Lalong hindi po lahat daw naglilingkod ay sumusunod. Hindi lahat ng nagsasabing Kristiyano anak ng Diyos. Ngayon, paano po natin malalaman kung sino sa kanila ang tama at kung sino ang mali? Sino ang totoo at kung sino ang hindi? Kailangan po kasi mga kapatid, ma-define na po natin yan. Makita na po natin yan sapagkat kapag tayo mismo sa ginagawa po natin ay wala po pala tayong kasiguruhan if ever na dumating po tayo dun sa huli ay hindi naman pala tayo maliligtas na baliwala po ang lahat ng sakripisyo na ating ginawa. Amen po ba? At yun po yung hindi natin papayagan mga kapatid somehow na mangyari po ito sa atin pong church. Kasi pwede rin po tayong makabilang dun sa babanggitin ko. How sure are you? How sure are we na tayo po ay tama din sa atin pong ginagawa? Amen po mga kapatid. Na, titingnan po natin ito sa pananaw po ng Diyos at hindi po sa pananaw ng tao. At ang title po ng message po natin, pinamagatan ko po, The True Church of God. Pag sinabi kong The True Church of God, definitely, in opposite of that, ay meron din pong false church. Hindi po totoong church. Now, paano nga natin malalaman yung totoo? Ito po ang sabi ni Lord, hindi ng tao. Okay? Para kahit pa paano, we have the idea. Kasi, pwedeng naglalaro kasi may mga nakakausap din ako eh. Until now, sa tagal nilang pagiging Kristiyano at sumusunod sa Diyos, hindi pa rin sila sigurado kung sila ay ligtas. Okay po? Now, ito yung sinabi po ng Panginoon at hindi ng tao. Sa Today English version, ang nakalagay doon, you will know them by what they do. You will know them by what they do. Sa contemporary English version, you can tell what they are by what they do. Sa NIV, New International Version, you will recognize them by their fruit. Sa King James Version, you shall know them by their fruit. Yung isa, you will recognize them. So malinaw dito na sa sinasabi po ni Lord, makikilala nyo sila hindi sa kanilang talent o husay. Hindi sa ganda at galing ng kanilang sinasabi. Hindi ho sa laki ng kanilang church o sa dami ng dumadalo. Makikilala na daw natin sila who they are sa pamamagitan ng kanilang ginagawa. Yung pong kanilang karakter, yung kanilang attitude, sa kanilang pamumuhay. Hindi po sa loob ng church, kundi sa labas ng church. Hindi po saan sa labas ng bahay, kundi sa loob ng bahay. Hindi po sa harap ng kapatiran, kundi sa harap ng ibang tao. Diyan po tayo sinusukat ng Diyos kung sino po tayo. Kung tama tayo o kung totoo tayo. Sa pamamagitan po ng bunga natin araw-araw na kanilang nakikita sa buhay natin at sa atin pong ipinamumuhay. Amen po ba mga kapatid? At para daw masabi natin na tayo po ay nasa totoo, nasa tama. Okay? Una na dapat pong makita sa atin, we live by the truth. Through His Word. Yung namumuhay daw tayo sa katotohanan. John 17:17, sanctify them in the truth.
Your word is truth. Hindi ko nabura. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Diyan po tayo inaakay ng Panginoon. Yun yung purpose kung bakit po mayroong word. Mayroong pong salita na dinadala sa atin Sunday after Sunday para po kahit papano ito yung umakay sa atin patungo sa pagkaunawa ng bagay na totoo. Tingnan niyo po yung scripture. All scripture inspired by God and it's useful for teaching the truth, rebuking error, correcting faults, and giving instruction for right living. Yan po yung purpose. The reason why we have the word. Dahil kung hindi po ito ang magiging lundo ng lahat ng ating pong ginagawa bilang ating pagsunod sa ating pong Diyos, then mawawalan po ng saysay yung bagay na ginagawa. Amen mga kapatid. At malinaw naman din sa atin, di ba sabi ng Panginoon, sino nagpapalaya? You should know or you will know the truth and the truth will set us free. Saan tayo pinalalaya ng katotohanan? Sa kasinungalingan. Doon sa mga bagay na alam natin na hindi po tama, doon tayo po i-deliver ng ating pong Diyos. So napakahalaga para sa Diyos na tayo po ay mamuhay sa katotohanan. At siya na rin po ang nag-provide sa atin through His Word to lead us to all truth. Kung totoo tayo bilang mga Kristiyano at pinaniniwalaan natin yung sinasabi po niya sa atin kung sino siya at yung mga salita po niya, makikita sa atin ang katotohanan na yan. At hindi na po tayo mamumuhay pa sa kasinungalingan. Tanong, ano po ba ang mas gusto ng tao? Yung totoo o yung kasinungalingan? Ano ang mas madali? Ang magsinungaling o magsabi ng totoo? Kasi para po sa akin, mas madali ang magsinungaling. Tanungin niyo ako kung bakit. Dahil sila man ay sinungaling. Pero yung magsabi ka ng totoo, hindi po yan madali. Why? Again, pag-uusapan ka, huhusgahan ka, iiwasan ka, lalayuan ka, at wala nang magtitiwala sa iyo basta nalaman nila kung ano yung totoo. Sa mga mali na nagawa mo, habang nabubuhay ka, yan ay magiging tatak na sa iyo kahit inamin mo ng lahat ang pagkakamali. Kaya napakabigat na maging totoo ka sa sarili mo, maging sa ibang tao, maging sa harapan ng kahit na sino. Sapagkat kapag nalaman nila yung dati mong nakaraan, hindi na kung sino ka ngayon, kundi kung ano ka noon. Sa totoo lang, marami po na hindi nila gustong gumawa ng masama. Pero dahil iyon ang kalakaran, iyon ang sistemang tumatakbo, aayon ka na lang sa ginagawa nila, huwag ka lang mapulaan at masabing hindi ka nakikisa. Amen. At hindi ka nakikisama sa kanila. At kapag hindi ka umayon, posible pa na ipapatay ka nila. Dahil baka ikaw ang maglagtad sa ginagawa nila. Kaya hindi po madali ang maging totoo. At kahit mga Kristiyano, madali pong pumasok dito, huwag lang po silang makompromiso. Sa mundong ito, church, listen, aminin mo totoo, makukulong ka. Parurusahan ka. Pero sa Diyos, aminin mo totoo, absuelto ka sa huli, may reward ka pa. Amen. Ngayon, mamili ka. Maging totoo, dahil ayaw mo ng kasinungalingan, o manatili sa kasinungalingan dahil yun na ang ating nakasanayan. Kung bibigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos, bago po tayo mamatay, na meron tayong pwede hilingin, ano hihilingin nyo? Before we die, giving you a chance,
Kung meron kang gustong hilingin, ano hihilingin mo? Lumalakas ang ulan. Hindi ko kayo marinig. Ano hihilingin nyo ba? Ano yung wish? Wala? Wala kayong wish bago kayo mamatay? O ito, pakikita ko sa inyo. Kasi meron dito, bago siya namatay, meron siyang hiniling. At alam niyo kung ano hiniling niya? Ito. Diyos ko, may hihiling na kong 2 bagay bago ako mamatay. Hindi ko na po isinama yung dulo. Kasi ito po pinag-uusapan natin ngayon. Huwag akong bayaang maging. Sino sa atin ang hihiling ng ganyan? O bago ka mamatay, Lord, paranas mo muna sa akin ang ginhawa ng buhay. Bigyan mo muna ako ng kayamanan. Sino hihiling sa atin ng ganyan? Huwag mo akong bayaang maging sinungan. Si Agur po yan, mga kapatid. At kapag itinuloy po niyo yan, ano po nakalagay doon? Lord, huwag mo akong payamanin. Bakit? Dahil kapag managana ako, baka makalimutan ko ikaw. Yung pangalawa, huwag mo naman akong paghirapin. Bakit? Kapag ako'y naghirap, matuto akong magnakaw at malapastangan ko ang iyong pangalan. Napakaganda ng puso ni Agur. Sipin mo, ang mahalaga sa kanya ay yung reputasyon ng ating Panginoon. Na baka, Lord, malapastangan kita if ever na ganitong mangyayari. Pero bottom line nito, mga kapatid, ito pinakamaganda. Yung wag mo akong bayaang maging sinungaling sapagkat anumang bagay na hindi totoo sa'yo, kung meron man, hindi ka na magiging totoo kahit kailan. Why? Kasi meron pong kasinungalingan. And one thing na gusto ko sabihin sa inyo, one day we will be exposed. Bakit ko itatago ang isang kasinungalingan na meron pong Diyos na nakakaalam kung ano totoo? And the best thing I can do is to be honest with the Lord. At sabihin ko sa Panginoon, I'm sorry Lord, may kahinaan ako na kapag sinungaling ako at ayokong manatili na ako'y sinungaling. At napakahirap mamuhay, mga kapatid, ng merong kasinungalingan. Amen? Darating ang araw, lahat tayo harap sa Diyos. Paano natin siya harapin na alam niya kung anong totoo at hindi? Amen? At tayo mismo, alam nating lahat ito na mahirap mamuhay ng may kasinungalingan. Yung hindi ka nagiging totoo sa sarili mo, yung hindi ka totoo sa ginagawa mo, yung hindi ka totoo sa sinasabi mo, hindi totoo ang ipinapakita mo, at kung hindi totoo ang lahat ng ito, sino dinadaya mo? Church, minsan lang po tayong mabubuhay sa daigdig na ito. Gawin na po natin ito ng tama at totoo. Minsan lang po tayong susunod at maglilingkod sa Diyos. Pahalagahan na po natin ito. And at the end of the day, tayo pa rin po ang makikinabang ng bagay na ginawa natin ng tama at totoo. Amen. Sabi po sa Roman, so then each of us will give an account of himself to God. Lahat tayo ay magbibigay ng sulit sa atin pong Panginoon. Haharap tayo. Huwag nating isipin kung anong pwedeng sabihin sa atin ng tao, mga kapatid. Amen. Ang isipin mo ay kung anong pwedeng sabihin sa iyo ng Diyos. What matters, mga kapatid, ay hindi yung opinion o yung pwedeng mga sinasabi ng tao who you are. What matters, mga kapatid, ay kung ano sinasabi sa atin ng Panginoon na siyang nakakaalam kung ano yung tunay na score ng buhay ng bawat isa sa atin. Amen, mga kapatid. Hindi ako hingi ng pasensya sa inyo. Pero doon po tayo dapat patungo. Kasi ayaw po natin na mabaliwala at makabilang tayo na sinasabi ang lalaki, ang gaganda ng church, ang dami na lang umaaten, pero lahat pala sila ay patungong. Sapagkat hindi naman pala sila naging totoo somehow sa buhay at sa bagay na kanilang ginagawa. Amen. Ayaw ko pong marinig mula sa labi ng Panginoon at sasabihin niya sa atin, lumayo kayo sa akin, kayo
Hindi ko kayo kilala. And church, ikaw yan. Sagutin natin ito. Yung bang ginagawa natin paglilingkod sa Diyos, totoo ba ito o may kasinungalingan? Tayo lang po at ang Diyos ang nakakaalam. Pangalawa, para malaman natin ang totoong church, mga kapatid, live by example through His service. Live by example through His service. Ang ginagamit ko dyan, mga kapatid, na model, sa bagay na sinasabi ko sa inyo, ay walang iba kundi po ang ating Panginoon. Sapagkat sure po ako, kapag ang modelo natin na sinusundan ay ang Panginoong Yesus, hindi po tayo maliligaw, hindi tayo mamamali. Amen. Kasi marami tayong pwedeng sundan. Marami naman po pwede tayong matutunan at malaman. Pero sino po ang nagseset ng halimbawa sa atin? Ito po, mga kapatid. Sabi ron, when He had washed their feet and put on His outer garments and resumed His place, He said to them, do you understand what I have done to you? You shall call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash what? Another feet. For I have given you what? I have given you an example that you also should do, just I have done to you. Ginawa po ito ni Lord, mga kapatid, sa kanyang mga alagad para mag-iwan sa kanila ng isang halimbawa. Amen. Likewise, ganun din po sa atin ngayon na itinuturo ito. Si Lord, listen, maging si Judas, hinugasan niya ang paa kahit alam niya na ito ang magkakanulo sa kanya. So, anong ibig sabihin? Sa paglilingkod natin, wala po tayong dapat piliing mahalaga. Amen? Mahalaga rin po yung ating halimbawa sa ating paglilingkod. Sabi ni Lord, hindi ako naparito para kundi para maglingkod. Yan din ang sinasabi ng Lord sa atin ngayon. Na gumawa rin tayo ng mabuti, hindi para papurihan, hindi para hangaan, kundi para tularan siya. Amen, mga kapatid. Sundan natin yung bagay na gusto niya. At kung ano ipinakita ko, yun ang gawin ninyo. Kung anong inuutos ko sa inyo, yun ang sundin po ninyo. Galatians 6:10. So then, as often as we have the chance, we should do good to what? To whom? Hindi ko pinipili lang natin, mabait lang tayo sa mabait, mabuti lang tayo sa mabuti. At kapag hindi na mabuti sa atin, hindi na natin kaya silang paglingkuran. At salamat sa mga martial natin, yung kanilang devotion. Nakita nyo naman siguro, hindi naman po, sigurado po ako, basa na yung mga yan. Pero tingnan nyo, yung commitment po nila, dahil yun yung task na tinanggap po nila, no matter kung mabasa sila. At nakikita po natin yun. At na-appreciate natin, amen? Ewan ko kung na-appreciate niyo na may sumasalubong sa inyo. Maliban lang yung may sariling mga payong na ayaw magpapayong, amen? Pero ganun pa man, sinasalubong kayo ng mga martial. Palakpakan naman natin mga martial dyan. Hallelujah. So we should do good to everyone, and especially, a special mention, kanino? To those who belong to, ayan, may special mention dito. Hindi sinasabing huwag tayong gumawa ng mabuti sa iba, pero masigit na dapat daw tayong gumawa ng mabuti kanino? Sa ating kapamilya, sa ating mga kapatiran, sa ating mga kapatid na anak ng Diyos. Amen. Kapag po tayo bilang iglesia ay nagtutulungan, nagdadamayan, nagmamalasakitan, nagiging malinaw po ang patutong ito sa mundo na tayo ay sumusunod sa halimbawa ni Kristo.
Hindi po sa salita, kung hindi sa ating paglilingkod na ginagawa sa atin pong kapwa. At alam din natin na kapag ginawa natin ito sa kapwa natin, kanino natin ito ginawa? Yun ang napakaganda. Huwag mong tingnan yung tao na ginagawan mo, kundi ang tingnan mo kung bakit mo ito ginagawa, hindi lang para sa Kanya, kundi para sa Panginoon mo na siyang nag-utos at nagbigay ng mabuting halimbawa sa iyo. Amen? Kapatid, we have only one life to live. I'm begging you. Iisa lang yung buhay na meron ka. At kapag hindi mo pa yan naingatan, hindi mo pa yan nailagay sa tama at maayos, at the end of the day, ikaw pa rin ang talo. Nasayang ang lahat ng ginawa mo sa buhay mo na alam mo na hindi po ito naging. Sabihin mo sa sarili mo, I'm so tired. I'm so tired. Pagod na ako sa paglalaro. Pagod na ako sa pagbibiro. Pagod na ako sa pagiging hindi totoo. Pagod na. Amen? Nagkakaintindihan po ba tayo? Lahat ng yan, hindi mawawalan ng saysay. Kasi yung lahat ng ginagawa mo sa kapwa mo na mabuti, sa Diyos mo ginawa. Tingnan nyo. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, halik kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. Sapagkat ako'y inyong pinakain nung ako'y inyong pinainom ng ako'y isang dayuhan at inyong, ako'y walang maisuot at inyong, nagkasakit at inyong, nabilanggo at inyong. O ano sagot nila? Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan? Kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? O nauhaw at aming pinainom? Kailan po? Kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kayo'y walang maisuot at aming dinaptan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit at nabilanggo at kayo aming dinalaw? Ano sabi ng Panginoon? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin niyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak. Ako ang inyong tinulungan. Amen! Ako, sa akin niyo yung ginawa. Judge to me. Sabi ng Panginoon. At ang binanggit dito, yung pinakahamak. Ibig sabihin, yung pong tao na talagang hindi mo papansinin, tao na hindi mo tutulungan. Pero kapag ginawa mo daw ito, sabi ng Panginoon, hindi mo sa kanila ito ginawa, sa akin mo ito ginawa. Amen, mga kapatid. So at least, kahit papano, nagkakaroon ng kahulugan yung bagay na ginagawa mo. Kasi hindi mo madali. To be honest, hindi madali ang tumulong sa pangangailangan ng iba kung alam mo rin sa sarili mo na mayroong pang pangangailangan. It's easy for us to extend help to them kung sobra-sobra ang meron pa. Pero kung alam mong kulang pa rin at kapos ka, pero ikaw ang binigyan ng Diyos ng pagkakataon na umabot sa kanila, huwag po ninyo ito balik. Ano sabi sa proverb? Ang kagandahang loob ay what? Huwag ipagkait sa kapwa kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sabihin, bumalik ka bukas. Bakit? Sapagkat yung bukas, wala kang kasiguruhan kung kailangan pa niya yung hinihingi niya. Paano kung pag-alis niya,
biglain siyang, biglain siyang. Sinong pwedeng makapagsabi? Amen? Tapos ngayon, nung paglabas niya, hindi mo muna naiabot at sinabi mong bumalik ka na lang kung saan linggo. At wala namang masama kung wala ka nung araw na yun. At bigla ho siyang, at nandun po yung pagsisisi mo. Bakit ba eka hindi ko pa nabigyan? Bakit ko pa hindi na? Amen, mga kapatid? Pero wag naman lahat ng lumalapit sa inyo. Siguraduhin naman yung baka budol-budol yun, nabudol kayo. Tingnan naman din ninyo, kapatid, yung pong mga itsura. Amen? Lalo na't hindi naman ninyo kakilala. Kung hindi nyo kakilala, yung bagay lang na maluwag sa loob ninyo, na para kayong nalaglagan lang. Nalaglagan kayo ng 5 piso, 10 piso. Big deal ba yung 10 piso sa inyo? Bishop, malaki rin yan. Ha? Pag walang 10 piso, walang 1 milyon. Ha? Big time? Big deal? Hindi naman siguro, amen? So kahit pa paano, hindi man maramdaman ng tao na siya ay nabigo. Amen po? Kung titingnan natin ito, tayo ang talo. Kasi lagi na lang ikaw ang nagbibigay, lagi na lang ikaw ang tumutulong. Iyan ang akala mo. O ano sabi po rito? Tignan nyo, basahin nyo ha? Parang, kapatid, sa atin lang ito ha. Si Lord marunong magpahit. Sabihin na isang gamay sa pagbaba. Amen? Keepin mo kapatid, hindi naman si Lord ang may utang sa'yo. Pero dahil may tinulungan ka, at tingnan niyo po sabi ron mahirap. Bakit? Sapagkat yung mahirap ay walang kakayahan para magbalik nung tulong na ginawa mo. Amen? Amen? At dahil wala ho siyang kakayang ibalik ito, ang nangako sa iyo na magbabalik sino? At kapag ang Diyos ang nagbalik, higit doon sa ibinigay mo. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos. Because we cannot outgive God. Akala nyo kaya nyong hindi tayo makakaahon sa utang na loob sa ating Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka makakaahon. Sapagkat wala ka pang ibinibigay sa Diyos, may ibinigay na sa sayo. Wala ka pang ginagawa sa Diyos, may ginawa na sa sayo. At kung may gagawin ka, meron pa rin siyang ibabalik sa'yo. Paano ka makakaahon? Dahil kahit kailan, hindi magkakaroon ng utang na loob sa ating Diyos. Amen? Pakiramdam mo lang na isang ka. Pakiramdam mo lang nawalang ka. Pakiramdam mo lang natalo ka. Pero hindi mo alam, kapatid, may isang Diyos na nakakakita at hindi hahayaan ng Panginoon ng isang bagay na hindi niya ito papalit. Hallelujah. So, paano nagtulungan ng mga mananampalataya noong unang panahon? Paano? Ito hindi natin kaya. Ha? So, tingnan nyo kung paano sila nagtulungan. Sabi ko nga sa inyo, live by example through church. Ito yung mananampalataya noon, ha? At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ng kanilang ari-arian. Ipinagbili nila ito at ang pinagbilan na ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila nagkakatipon sa templo, nagpipirasyon ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong. Kapatid, masaya ang kalooban, ipinagbili mo yung ari-arian mo. At ipinamahagi mo sa nangangailangan.
At pagkatapos pamigay yung pinagbentahan ng lupa mo, masayang-masaya ka na wala ka ng lupa. Wala ka ng bahay na uuwian. Binenta mo. Isa ka sa'yo. Pinamigay mo. Buta, meron namang bahay si Ate Marian. Kay Margie na lang. Margie, benta mo. At yung pinagdina, bigay mo sa mga nangangailangan. Ngayon, lalo na ngayon, yung mga kailangan tulong. Di ba? Yung mga hindi makababa ng bahay ngayon at hindi napaghandaan, walang bigas, walang ulam. O, Teacher Mark, kaya? Amen, kapatid. Eto, ipinagbili. Wow naman. Sino makagagawa sa atin ng ganon? Tapos masayang-masaya ang kalooban. Yan ang tunay na iglesia. Yung nagtutulungan, nagdadamayan, nagmamalasakitan, walang kanya-kanya. Yung meron yung isa, lahat sila meron din. Amen? Ganyan ang klase ng paglilingkod na hinahanap sa atin ng ating Diyos. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, walang kanya-kanya. Yung sa'yo, akin. Yung akin, akin. Ang kanya-kanya. Wow naman. Wow naman. Amen. Hallelujah. Kailangan po maluwag ang kamay mo. Huwag masyadong mahigpit. Kapagkat ang taong mapagbigay lalong pinagpapala. Ang taong maramot ang kamay, hindi nabibiyaya. Amen? Oh, nag-focus ako ng konti dito, ha? Mag-extend lang ako ng konti. Kasi gusto ko makita ninyo na kasi parang wala lang. Okay, yung pagtulong natin, parang minsan tumasama loob natin. Kasi walang kwenta yung tinulungan mo. Walang utang na loob yung inabot mo. Parang baliwala lang sa kanya yung lahat ng di ba? Naiabot mo sa kanya. O eto, tingnan nyo kapatid ito. Tingnan nyo kung sino ang mas nakikinabang. Yung tinulungan mo o ikaw na tumulong. Kasi sa pananaw ng mundo, kung sino tinulungan, yun ang nakinabang. At kung sino ang tumulong, siyang nawala. Tama? Pero sa standard o principle ng Panginoon, hindi gano'n. O, tinan nyo ito, ha? O. Ang mga nagugutom inyong pakainin, patuloyin sa inyong tahanan ng walang tirahan. Yung mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tataliktas. O, ito. Kung ang nagugutom ay papakainin ninyo at tutulungan. O, ano benefit? Ang kadilimang bumabalot sa inyo. Kapatid, bakit may kadilimang palang bumabalot sa iyo bago ka tumulong? Bakit yung kadilimang bumabalot? Dati kang maramot eh. Nung ikaw ay nag-extend ngayon, yung dating karamutan mo, yung kadilimang bumabalot sa iyo dahil maramot ka, nagliwanag ngayon. Bakit? Kasi natuto kang magbigay, tumulong. O, ituloy natin. O. At magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong si Yahweh, nag-pledge siya. Nag-pledge siya, at akong si Yahweh. Sino si Yahweh? Ang siyang sa iyo ay laging lahat ng mabuting kailangan nyo. At kapatid, hello, yung portion na itulong mo, kakapraso yun. Kumpara dun sa ibinabalik sa iyo ng ating Panginoon. Sino nakikinabang? Ito, tinan niyo karugtong. Kung magkakagayon, ano ibig sabihin kung magkakagayon? Kung magkakagayon, ibig sabihin, kung talagang magagawa mo. Kasi ito presumption pa lang Amen? Kung magkakagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalawat, yung pala tumulong may sugat din.
Hello? Bakit? Sapagkat ang tumutulong nasasaktan. Oh, alaki yata ng naabot ko. Parang nagsisisi pa. Parang nagsisisi. Nako, nadali yata ako. Naloko, nabola ako. Parang may panghihinayang tayo na. Nasaktan. Sabi rito, kapatid, eto. Listen na, pakinggan niyo mabuti. Yung na-miss nyo, yung pangangailangan ng iba. Miss nyo. At alam din ng Diyos na may pangangailangan kayo na hindi nyo kayang tugunan sa sarili ninyo. Dahil nagawa ninyo yung prinsipyo ng Diyos. Sabi ng Diyos, yung ginawa mo sa iba at hindi mo kayang gawin kayo, ako mismo ang gagawa nito para. Gagaling ang iyong sugat na katawan, ako'y laging sasayo. Ililigtas kayo at ingatan kahit ang lugar sa araw na yon. Sa araw na yon, ano yung araw na binabanggit? Sa araw na ikaw ay tumugon sa sinabi ko sa iyo, di rin ginayawi ang dalangin ninyo pag kayo'y tumawag. Wow naman kapatid, napakaraming nating prayer request hanggang ngayon. Hindi pa natutugon. Amen. Pero dito ang sinabi ng Diyos, promise niya. Pagka sinabi mo, umiling ka. Right at that moment, sabi niya, tutugon. Ibang level yung kapatid. Amen. Ibang level pala yung nag-i-extend tayo ng mga kapatid, ito, practice natin. Sabihin sa kapatid, mamaya, sabihin mo ako. Tulungan mo ako. Ano sagot niya? Wala ako ngayon. Bumalik ka na lang bukas. Hello? Are you blessed today? Kahit medyo matama ang panahon. So, kayo pinili lang ng Diyos na makarinig nito. So yung iba, hindi na ito maririnig. Hindi na sila tutulong sa iba kasi wala silang narinig na dapat ay. Ito naman ang wamo sa inyo. Kung kayo na nakarinig, ay hindi rin tutulong. Sana hindi na lang ninyo. Na, malaki. Mas malaki ang pananagutan natin. Ano po yun? Mas malaki pananagutan. Malakpan nga natin ang Panginoon. Eto ngayon yung panghuli. Para malaman natin, ha? Ito pong binibigay ko sa inyo ay ilan lamang. Amen? Pero ito yung mahalagang bagay na pinakita sa atin ng ating Panginoon. Pangatlo, para masabi natin, naging church natin, kahit pa paano, Lord, nasa direction kami ng ayon sa kalooban mo. Kasi, ang laki ng takot ko bilang namumuno sa inyo. At kung hindi po namin kayo madadala, yun po sa tama na ini-expect ng Panginoon sa atin, napakalaki po ng pananagutan. Kaya I have the privilege naman to talk to you boldness, no? Yung boldness. Nagiging bold ako ngayon sa inyo sa mga bagay na isineshare ko sa inyo kahit pa paano po. Kasi, sino, natutunan. Hindi ang kapangyarihan ng Diyos ang babago sa tao. Do you know that? Hindi ang kapangyarihan ng Diyos ang babago. Bakit yun? Yung mga Israelita, yung sila'y ialis ng Diyos sa Egypt, nasaksiyan nila kapangyarihan ng Diyos. Sa gabi, meron pong apoy. Apoy na nagbabantay sa kanila. Kitang-kita nila yan. Kapangyarihan ng Diyos. Sa araw, may ulap na sumusubaybay sa kanila para hindi sila mainit. Ano pa nangyari? Kapangyarihan ng Diyos. Nung nandun na sila sa Medata, kitang-kita nila kung paano hinatin ng Diyos yung bata. Kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ano pa?
Wala silang pagkain. Nagpadala ang Diyos ng mana. Yung kasuotan nila, hindi po lumiliit. Lahat yun. Amen? Kapangyarihan ba yun ng Diyos? Pero tingnan ninyo, nabago ba? Nabago ba attitude ng mga tao? Nag-rebelde sila sa Diyos. So anong ibig sabihin? Hindi yung kapangyarihan ng Diyos ang babago sa tao. Dahil kung nakita nila yung kapangyarihan ng Panginoon at yun ay sapat na para baguhin yung pong tao, sana napakarami ng nagbago. Ano pwedeng bumago sa puso ng tao? Not by might, not by strength, but by the Spirit. Praise the Lord. Ezekiel 36:26. I will give you what? A new heart, a new spirit within you. That's the only way, mga kapatid. Pero yung kapangyarihan ng Diyos, minsan lang, right at that moment lang, nung makita natin, ako kapangyarihan ng Diyos, lahat tayo ay para talagang na-refresh, nadala ng emosyon. Pero ito yung pagbabago, kapatid. Yun yung pinakamahalaga. Hindi dahil nakakita ka ng himala, nakita mo kapangyarihan ng Diyos na kumikilos, kundi ano yung pwedeng gawin ng Diyos. If anyone be in Christ, he is what? Yung nakikipag-usap ng Kristo. Amen? Ito po yung pangatlo. Pinabago ko yan, ha, kapatid, pinabago ko ngayon, ha. Live a life of devotion through prayer. Baguhin mo, anak. Live a life of devotion through prayer. Baguhin mo, anak. Live a life of devotion. Okay? Ano sabi dito? He said to them, it is written, my house shall be called a house of prayer, but you make it. Ang inaasahan po ni Lord na makita niya sa loob ng tahanan niya ay lugar ng pananalanginan. Amen? Pero ano nakita po niya? Ginawa nilang pugat ng mga, hindi po yan ang gusto ng Diyos na makita. Amen? Bakit mahalaga sa isang church ang prayer? Ito po ay pagpapahayag ng ating dependency sa Diyos. Ang prayer ay nag-iimbita at nag-aanyaya saan? Sa presensya ng Diyos. So ano bang ginagawa natin kung wala roon yung presence ng Lord? Ano po ang saysay ng lahat ng ginagawa natin? Amen? Alam niyo po ba ang sukatan ng Diyos ng matagumpay na church, ng totoong church? Hindi daw po sa dami ng dumadalo sa pagsamba tuwing linggo. Kung hindi sa dami ng dumadalo sa prayer meeting. Hindi ko sinasabing masama ang sumamba. Pero minsan sa pagsamba natin, ang hinahanap ang tao, hindi ang Diyos. Hinahanap kita. Sumambak naman ako. Akala ko nandiyan ka. Bakit yung tao? Bakit yung tao? No? Sabihin mo sa katabi mo, mula ngayon, di na kita mamimit si Lord na lang. Taong nahanap. Amen? Hindi ko sinasabing masama ang umawit ng papuri sa Diyos. Pero Diyos ba talaga ang ating pinupuri? Diba? Church, huwag naman nating hayaan na mas mahalaga sa atin yung mga programa kaysa sa pananalangin. Yes, may preaching, may singing, may fellowship. Pero huwag nating alisin ang prayer. Amen? Eto na, itanong nyo na ba sa sarili nyo, yung bang church namin ay kilala sa pananalangin? Kilala ba? O kilala yung church namin sa entertainment?
Ito ang sa Testament, ang saya. Naku, hindi ka mabobod. Hanggang nakikita mo sa umpisa pa lang, wala na. Hanggang sa tulog, tatawa ka. Dapat hindi mo ganun. Dapat hindi makilala yung church natin sa mga bagay na gano'n. Dapat makilala ang church natin saan. Ang pananalangin. O, tinan ito. Sabi ko nga sa inyo, ang susundan natin dito ay hindi po tao, kundi mismong Panginoon. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin isa. Lucas 5:16, at si Jesus ay lagi nananalangin mag-isa, laging nagpupunta para manalangin. O ano pa kasunod? Nang panahon yun, umahon si Jesus sa isang puron at magdamag na nanalangin. Pagkalis ng mga ito, umahon siya sa puron upang nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Mag-isip tayo. Kung si Jesus bilang Diyos, sabi dyan, madaling araw pa nananalangin na. At hindi isang beses lang, laging nananalangin. At hindi basta pananalangin, magdamag na. At minsan nag-iisa siya at inaabot pa ng gabi na manalangin. Tanong, ba't kailangan niya po itong gawin? Dahil mahalaga ito para po sa Kanya. Amen? Yan ang devotion niya. At kung sa Kanya na Diyos, mahalaga po ito, then lalo na po dapat na mahalaga ito para, amen? Lalo dapat mahalaga ito dahil hindi naman tayo Diyos. Are you with me? O tayo na rin po ang sumagot. Kumusta prayer life mo? Nai-enjoy mo pa ba o hindi na? Nagagawa mo pa ba o madalas nakakalimutan na at kung kailan na lang naaalala? Church, kung hindi po ito ang priority natin, senyales na po ito na malayo na ang puso natin sa Diyos. Nag-react ang Diyos nang makita niya, okay, na hindi prayer ang ginagawa nila. Bakit? Kasi gusto silang itama ni Lord at ibalik muli sila sa tunay na layunin kung bakit sila nasa tahanan ng Diyos. Nag-react ang Panginoon. Sabi niya, supposedly, ang tahanan ko ay lugar ng pananangin, pero ginawa niya yung pugas ng mga bata. Tingnan niyo mga kapatid, what prayer can do. Malapit na po ako. Magbantay kayo at manalangin upang ang Espiritu ay nakahanda, ngunit nagbibigay po sa atin ng proteksyon. Hindi po niya sinabi na walang tukso o walang pagsubok. Pero ang paraan para daw mapagtagumpayan natin ito ay sa pamamagitan ng upang huwag kayong madaig ng tukso, pwede rin itong pagsubok. And the only way, mga kapatid, ay yung kung mapagtagumpayan natin ito sa pamamagitan ng ating pong faith. Ano pa sabi nito? Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng ito naman po ay nagbibigay ng kapayapaan sa isip natin. Nagbibigay din po ito ng assurance na mayroong Diyos na nakatunghay sa atin at nakakaalam ng mga nangyayari sa atin. At siya mismo ang nagsabi na hingin ninyo sa akin ang inyong kailangan. Amen? Amen? Kung may nangako at kaya niyang ibigay sa atin yung kailangan natin, bakit po tayo mag-aalala at mababalita? Nangako ang Panginoon Hingin ninyo sa halip, hingin ninyo sa Diyos. Hingin nyo sa akin ang lahat ng inyong kailangan. Amen? So mga kapatid, here is my conclusion. Ilan lang po na halimbawa yan para basihan natin kung ano ang isang church na totoo. Yung namumuhay sa katuwiran at hindi sa kasinungalingan. Walang pinipili sa kanilang paglilingkod at gumagawa sila ng mabuting halimbawa. At higit sa lahat, makikita mo ang lifestyle nila ay panalangin. Bakit ko po sinabi yan?
na iyan ang totoo. Kasi si Lord na po ang gumawa nito at sinabi sa atin na iyan ang gawin ninyo kung gusto niyo na maging totoo kayo. Sundan ninyo yung halimbawa na ipinakita ko sa inyo. Amen? Huwag tayong lalayo doon. Huwag lang tayong lalayo doon. Okay, ulitin natin ha. Mamuhay sa katotohanan. Pangalawa, yung ating service. Yung ginagawa natin para maramdaman nila na may Diyos doon sa mga taong walang Diyos. Kasi meron tayong pagtulong na ginagawa sa kanila. And then finally, yung pong ating pong pananalangin. Huwag niyong hayaang mawala yan. Kapatid, hanggang sa huli, yung prayer na yan ang magtataguyod sa iyo. Yung prayer na yan ang magliligtas sa iyo. Yung prayer na yan ang babago ng entire ng buhay mo. Amen? Sapagkat dyan lang kikilos ang Panginoon sa pamamagitan lang ng ating pong pananalangin. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya po natin tumayo.